KFC, ang ikalawang palapag. May mga kwento tungkol sa fast food, kwento ng pagmamadali, ng gutom, ng kasiyahan. Pero minsan, may kwento rin ng kaluluwa. Ito ang kwento ko. Isang karanasang hindi ko inakalang mangyayari sa isang ordinaryong KFC branch. O sa paborito mong manok. Pero pagkatapos nito, baka magbago ang panlasa mo. Ako si Lyle, 24 na taong gulang at bagong crew sa KFC San Marcelino. Malayo ito sa syudad. Bihira ang customer paggabi, pero mataas daw ang sahod sa night shift. Una pa lang, may napansin na akong kakaiba. Hindi pinapagamit ang ikalawang palapag. May hagdang luma, may sign na bawal umakyat, maintenance. Pero malinaw na may gumagalaw sa taas. Aninong dumadaan, tunog ng paglalakad, minsan tunog ng kalderetang palanggana. Tinanong ko si Ate Melly, senior crew. Hayaan mo na yan, huwag mo nang usisero. Pag nagtanong ka pa, baka ikaw ang sagutin. Isang gabi, pinabantay ako sa CCTV room habang nasa break ang guard. Napansin ko, may gumagalaw sa ikalawang palapag. Isang babaeng nakaputi, duguan ng buhok. Pero sa aktual na floor, walang tao. Binabalik ko ang footage, pero nawawala ang parting yun. Naglalag. Pagbalik, may mukha sa mismong harap ng camera. Wala sa floor, pero nandun siya. Nakatingin sa monitor. Sa akin, isang madaling araw, nagpaalam si Gerald na mag-CR. Tumagal siya. Nang sinundan namin, wala siya sa CR. Pero bukas ang pinto ng stockroom. Ang pinto papunta sa likod ng kusina na matagal nang sirado. May nakita kaming bakas ng dugo. Paakyat. Patungong ikalawang palapag. Sumunod kami. Mula sa itim na hallway, may narinig kaming ingay. Parang may naglalakad ng walang sapatos. Basa ang sahig. Amoy dugo. Biglang may sumigaw. Huwag! Wala na siya. Pagbukas namin ng emergency light, wala si Gerald. Pero nasa pader, ang ID niya. Nakadikit gamit ang dugo. Napag-alaman naming dati pa lang may manager na nawawala sa branch na ito. Si Sir Rodel. Taong 2013. Sinara raw ang ikalawang palapag dahil nahulog siya mula roon. Pero walang bangkay na nakita. Sabi ng ilang crew, may naririnig daw na tinig gabi-gabi sa microphone ng drive-thru. May order na isa, kaluluwa. Akala nila prank lang, pero ang CCTV tuwing alas 3:33 ng umaga, nagpapakita ng isang lalaki sa manager's uniform. Pero wala siya sa listahan ng shift. Pag pinatay ang kuryente, nakikita siya ng buo. Pero kapag maliwanag, wala. Isang gabi, dumating ang isang matandang lalaki. Tuyo ang balat, tila sunog. Umorder siya, isang bucket meal, walang laman. May kasamang kaluluwa. Nagtawanan kami, akala namin prank. Pero habang ginagawa ang order, nag-blackout. Nang bumalik ang ilaw, wala na siya. Pero may naiwan sa mesa, isang pirasong dila. Mainit pa. Pagkatapos ng sunod-sunod na kababalaghan, nagdesisyon kami ni Ate Melly na magsiyasat. Akyat kami sa ikalawang palapag gamit ang susi ng lumang manager's room. Bago kami paakyat, nag-record ako sa phone. Sa itaas, madilim. Biluma, malikabok. Pero may mga upuang nakapila, parang may ongoing na misa. May stage, may altar. Pero hindi Diyos ang nasa altar. Isang manok, sunog, may mata. Paglingon namin, nakasara na ang pinto. Mula sa dilim, lumabas si Gerald. Duguan, nanginginig. Wala akong nakita, pero may humila sa kaluluwa ko. Nagsigawan kami. Tumakbo, pero pagdating sa hagdan, wala nang daan. Ako lang ang nakalabas. Si Ate Melly, si Gerald, hindi na nakita. Kinabukasan, sinara ang buong branch. Nilagyan ng tape, pansamantalang sarado. Pero isang gabi, tumaan ako ulit. Bukas ang ilaw. May crew sa loob, naka-uniform. Nang kumatok ako, nilingon niya ako, si Ate Melly. Pero sunog ang muka. At sa likod niya, nakangiti ang manok. Buhay.
Hindi lahat ng fried chicken ay para sa tiyan. Minsan, para yan sa kaluluwa. At kung nagkataong mapadaan ka sa isang branch na matagal nang sarado, huwag kang titingin sa bintana dahil baka may naghihintay na order. At ang order na yon ay ikaw. KFC, sa likod ng kusina. Hindi lahat ng manok ay galing sa lupa. Alam mo ba kung anong nangyayari sa likod ng mga paborito mong fast food restaurant kapag nagsara na ang mga ilaw? Kapag wala ng customer? Kapag ang tanging naririnig mo na lang ay ang tulo ng gripo, ang ugong ng lumang freezer at ang mahinang pag-aspas ng ventilador? May isang branch ng KFC sa probinsya ng Bulacan na hanggang ngayon ay hindi na pinuksan muli. Bakit? Dahil may mga bagay na natagpuan doon, mga bagay na hindi dapat makita ng kahit sinong tao. Ito ang kwento ni Aina, isang working student na nag-night shift sa branch na iyon. Hanggang sa hindi na siya muling nakita, si Aina, 19, estudyante sa araw, crew sa gabi. Pangalawang linggo niya sa KFC, tahimik, mabait ang mga kasamahan, pero may laging paalala. Huwag kang masyadong lalapit sa walk-in freezer pag wala ng tao. May luma silang timer na automatic na go-off kapag 3:07 ng umaga. Laging may sinasabi ang mga kasamahan niya na break time ng kusina. Jonah, kasama ni Aina. Pag narinig mo yung tunog ng chicken fryer kahit wala nang niluluto, huwag kang lilingon. Isang gabi, naiwan si Aina mag-isa sa kusina habang naglilinis. Nakita niya sa CCTV na may taong dumaan sa likod. Naka-uniforme ng KFC pero hindi niya kilala. Pagbalik sa stockroom, may amoy na parang bulok na karne. May narinig siyang tunog ng chicken fryer. Pero patay na ang lahat ng makina. Bakit parang may niluluto? Sarado na, di ba? Baka naiwan lang. Baka. Kinabukasan, may delivery ng bagong manok. Isinama siya sa likod para ilagay ito sa walk-in freezer. Bigla siyang napasigaw. May mukhang nakadikit sa yelo sa loob. Parang mukha ng bata. Pinagalitan lang siya ng manager. Huwag mong pinapansin yan. Guni-guni lang yan pagpuyat. Pero pag alis ng manager, may narinig siyang boses mula sa freezer. Gutom na ako. Isang crew ang biglang nawala. Si Mark, hindi na pumasok. Sa CCTV, nakita siyang pumasok sa freezer at hindi na lumabas. Nang sinuri nila ito, wala si Mark. Pero may bagong batch ng karne na lumabas sa inventory. Isa sa mga box na galing freezer ay may marka. Classified, not for delivery. Binuksan nila. Hindi manok ang laman. May tattoo ang braso sa loob. Tattoo ni Mark. Tinangka ni Aina tumakas. Pero lahat ng pinto ay nakalock. Tumawag siya ng pulis, pero pagbalik niya sa CCTV, nakita niyang siya na rin ay pinapanood mula sa likod ng monitor. May dumaan sa likod ng counter, parehong mukha sa freezer. Ngumiti ito at sabay bulong sa tenga niya, "Ikaw na ang susunod." Biglang nag-blackout ang buong branch. Ilang linggo matapos ang insidente, isinara ang branch. Sinabi ng kumpanya na may gas leak at hindi ligtas para sa operation. Pero gabi-gabi, may mga dumadaan sa labas at nakikita ang mga crew. Kompleto, nakangiti, at parang walang nangyari. Sa CCTV footage na hindi alam kung sino ang nag-leak, may isang eksena. Si Aina, nasa counter. Niluluto ang kung anuman ang nasa harapan niya. At ang mensaheng lumitaw bago matapos ang video. Mahalaga ang laging fresh, kahit ang laman. Kapag kumain ka sa mga paborito mong lugar, siguruhin mong alam mo kung saan galing ang laman. Dahil baka ang manok ay dating crew. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like at subscribe. Malaking tulong yan para sa channel
at para makagawa pa tayo ng mas marami pang nakakakilabot na kwento. Salamat kaibigan.